Bakit meron silang armas? Hindi po yan armas, sir. Ano yan? Kahoy po yan. Kahoy. Yung makasagot po ay si Atty. Ralna po kasi Sige nga, pakiconfirm nga doon. Sa- Kahoy ba talaga yan? Noong panahon po yan, meron po kasing may mga different activities po yung mga clusters po doon. Merong? May mga different activities, may sports, meron pong mga iba't ibang klaseng programa for the members po. At during that time po, isa po yan parang contest po between the clusters po. Parang tapos parang sila po yung nanalo. Parang kasi po sikat na sikat po noon yung time po ng Cardo, yung sa probinsyano. So it was parang reenactment po of that like parang drama, may drama contest po. Meron pong parang na-surrender po yung mga ganyang replika po na kahoy po sa police. PNP. Can you confirm o deny kung kahoy yan? I-zoom in nyo. Tingnan nga nyo. Sniper rifle. Good afternoon, Your Honor. Yes, yes. I am Police Captain Basil Monteroso, Your Honor, Go ahead. the Chief of Police of Socorro, MPS, Your Honor. Hanggang ngayon. Current, Your Honor, and I was installed last August 18, 2023 po, Your Honor. Up to the present. Yes, Your Honor. Sige. Can you confirm or deny kung ito yung mga kahoy lang? So, based sa mo validation, Your Honor, na nakandak po, Your Honor. So, hindi po namin nakita yung mga baril, Your Honor, na kahoy. Sa ngayon, Your Honor, hindi po nila pinapakita sa amin na yung mga, sabi nila, airsoft gun daw, Your Honor. Airsoft gun. At yung iba, Your Honor, is mga kahoy po na rifle, Your Honor. Sinabi po ng ating regional director ng NBI na bago pumunta po yung mga ahente ng NBI doon sa kapihan, kailangan ma-assure na hindi sila masasaktan. Dahil sa pagkaalam ng NBI, may mga armas at may kakayahang lumaban o gumamit ng mga armas na ito. Kaya kailangan ng precautions. So given that po, Mr. Chair, Regional Director, parang contradictory, di ba? Yung sinasabing props lang to, peking armas lang to, kahoy o kung anuman, kumpara dun sa alam ninyo tungkol sa area nila, kaya nga kailangan mag-ingat. Tama po ba? That's correct, Your Honor. Mr. Chair, that's correct. So kayo sir, habang nakatingin tayo sa litratong ito, anong basa nyo dito sa mga uniformadong armado na nakapalibot dito kay Senyor Aguila? But, Your Honor, definitely we can say that hindi yan gawa ng wood. So, as a matter of precaution, we assume that that is really a real gun. That's our assessment. And the men behind, well, I think everyone will agree that para talagang private army. Kasi long firearms, naka-combat uniform. And considering the fact that we have information that there were former members of the PNP na nandyan sa loob ng Sitio Kapihan. So we presume na medyo alanganin kung basta-basta lang kami pupunta doon. No? Okay. That's the point. Kung ipatawag mo nga yung kwan, yung mga pulis na membro ng kwan, ng kapihan, papuntahin dito. Yung dating pulis, ha? Go ahead, Mr. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair. And in fact, maalala din po natin yung sinabi kanina ni Sir Jeng na may 7 levels yung Soldiers of God mula sa pinakamataas na Agila hanggang sa pinakamababa at pinakabata, 6 to 7 years old. So, Sir Jeng, ang ganito ay, ano ba to? Ano ba level ba to? Mga Agila po ba ito? Second level na po yan, ma'am. Agnos. Second level lang ito, Agnos. So, may isa po sa amin dyan sa, kasama namin sa witness na madali ma-verify. Andun po siya sa picture. Sa likod. Kasama po namin dito. Okay po, Sir Jeng. At yung mga dalang armas dyan ay totoo ba yan o peke ba yan na gawang kahoy lang? Totoo po, ma'am. Salamat kayo, Mr. Chair.
Thank you, Senator Risa. Ano yung pinakamataas na level? Agila po. Agila. Kayo. Kilala niyo yung mga tao na yan? Yan, kilala niyo yan? Kilala po. Saan dyan ang mga dating pulis? Dating sundalo? Meron dyan? Meron po. Saan dyan? Si Daryl Buntad. Daryl Buntad po. Daryl? Buntad. Mr. Ilandag po. Nasa katabi ni... Sige, patawag natin. Kumsek, saan na yun sila? Dito, may mga bakati upuan dito. Upuin dito. Miss Lovely, sabi nyo, teka, nasaan na yun? At least dalawa dito sa photo na to ay sniper? Yung pong mahaba po, hawak ng kapatid ko, bago nagsimula yan po, kasi flag racing po namin yan, ma'am. Ang flag racing po namin is yung sa tutuwan to po. May tutuwan to po kami, yung pong flag namin is ang parang bungo po, tas may dalawang itak na nakaganon, itim po na bungo, tapos ang nakalagay doon is sikulorum. Yun po nakalagay. Tapos, So, may ang flag aawitin, ninyo ay hindi watawat ng Hindi Pilipinas, kundi secula seculorum. nakaganon po kami, lahat. At, sige po. Tapos kapag dadating na si Senyor Aguila, bago magsimula yung flag racing po, sisigaw po yung assistant backcom na handa sa pagpugay. Gaganon po kami lahat. Tapos yuyuko kami kapag dadaan na si Senyor Aguila. Kami lahat po. At so, ito ay flag racing. Flag racing po yung Hindi nangyari. tama yung sinabi ni attorney na ito ay program, competition, Hindi at po. gumanap sila bilang, probinsyano ba yon or Hindi po. anong show na popular noon? So, Hindi po. flag racing po ito. Flag racing po Sa yan. ibang watawat, at ang pinagpupugayan ay si Senyor Aguila. Opo, tapos na-present po yung Agnos po. Pag flag racing, bayang magiliw. Hindi po. Kinakanta. Yung tutuwan-tuhin po namin. Yung panghinirang. Organizational anthem po namin po. Yun lang ang kinakanta. Opo. Walang bayang magiliw po. Yes, go ahead, Senator Tolentino. Lovely, itong mga uniforme nila. Ito yung regular uniforms o uniforme. Lagi naka-uniforme. Opo, doon po tinatahi sa kapihan po. Pinatahi sa kapihan. May ginaya. Opo. May mga tatahi po doon sa Meron amin. silang ginayang kokopyahin. Opo, meron pong Siyempre yung ginagawa. tela, binili yan eh. Opo, every cluster may outfit po na parang military po. Saan nabili itong mga telang ganito? Yun pong pinatataka namin po. Kasi Mr. Chair, kaya ako sinasabi yan, nandito siguro ang Department of Justice, there is such a thing as Article 179 of the Revised Penal Code. If you will take a look at that, that probably would be applicable. Di ba? Just take note of that. And perhaps the committee will likewise include that as part of the recommendations. Yusek, would you like to say something? Yes, Mr. Senator, we will look into that for purposes of case build-up. Ako po si Sergio Cubillan, sir. Ha? Ako po si Sergio Cubillan, sir. Kubilyan. Yes, sir. Dati kang anong ranggo mo? Piyoto po, sir. So, ang tanong ko, bakit kayo nag-awol? Ay, nag-awal po ako, gaya ng sinabi ko, sir, na wala kami malayo kami sa aming pamilya, saka na kami po ay nakadesisyon, kaming mag-asawa, na pagparating na desisyon na namin na dahil doon sa minsan lang kami sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng aking asawa na ako po ay huminto na. Hindi ba, ang question Senator Tolentino. Pwede ba ituro mo kung nasaan ka dyan? Alin ka dyan? Wala po ako kabilang doon, Kahit sa sir. likod, wala ka? Wala po, sir. Bakit wala ka sa litrato? Nahuli ka sa picture taking. Kasi meron pa dito sa kanan, no? Baka hindi na lang nakaya. Hindi mo alam itong picture taking na to? Wala po ako doon, sir. Yung mga nandyan, kilala mo? Mga kasamahan ko po doon sa Kasama kapihan. kayo. So lagi kayo naka-uniforme ng ganyan? Minsan lang po, sir, kapag may Yung baril na hawak-hawak, kahoy o totoo baril? mga kahoy lang po, sir. Ha? Mga kahoy. Kahoy lang yan. Ba't merong ano nangyari dyan? Bakit may kaganyan? Mayroon pong, Sa kabilang room na pinanggalingan ngayon, napapakinggan niyo ba yung pinag-usapan? hindi, sir, po, hindi pa, sir. So, ano yung, bakit may ganitong group picture taking? Anong merong event? Mayroon po kaming mga competition po, sir, sa mata Target cluster. shooting, ano? Parang film showing po, sir. Film showing. O, nanumpa ka dito, may mga kaparusahan yan kung nagsisinungaling ka. Opo, sir. So, ito bang pinanggalingan nila na kwarto? May TV doon? Naririnig ba yung pinag-usapan? Wala. Walang monitor. So, ito, laruan, hindi totoong... Pero kilala mo yung mga nandyan. O, kilala ko po, sir. Mga kasamahan ko doon sa kapihan. May mga ex-police din dyan, mga nag-awol, o kagaya mo, nag-resign, doon sumama dyan. O, wala po, sir. Wala. Kami lang. Wala po doon. Sino yung mga yan? Hindi sundalo yan, hindi polis yan. Hindi, sir. Mga membro lang po. Mga miyembro na nag-uniforme, na lagi naka-uniforme. Sabi ni Lovely kanina, iba't ibang cluster daw, iba't ibang uniforme. Ganun ba? Opo, sir.
So ito yung naka-camouflage. Yung ibang uniforme, ano naman yon? Agnos na yata, sir. Ano? Agnos, itim. Ano naman yon? Anong uniforme nila? PNP na, suot? Hindi po, Agnos lang po, sir. Civilian lang ng uniform. And then naka-combat shoes, so naka-camouflage. Kompleto ang kanilang ano. Mr. Chair, kayo na po siguro magpatuloy. Yes, alam Chair. nyo, alam nyo, kuhan nyo po muna yung kuhan mo. Kami dito, wala kami pakialam kung ayaw na nyo magpulis at mag-concentrate kayo sa kapihan. Buhay ninyo yan. Wala kami pakialam kung pumunta kayo doon. Ang sa amin lang ay walang mangyayaring violation ng karapatang pantao. Yung mga constitutional rights ng mga tao doon sa loob ng kapihan ay dapat ma-maintain at wala kayong mga existing laws na binabiolate. Kaya tanungin kita, Kubilyan, sabi kanina nung bata, pinapadol mo daw siya. Yung babae na si Elias Jane. Pinadol mo daw siya dahil late? Parusa daw, Mr. Chair, dahil lang na-late siya sa isang formation, dahil gutom na gutom, umuwi siya sa bahay sandali para kumain. Pinadol niyo daw siya. Yes, pinadol mo daw siya, Kubilyan. Bakit mo siya pinadol? Pwede na, sir. Sa akin lang po, bilang isang membro, lehitimo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala po ang katotohanan. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. Sergeant Kubilyan, isa lang po yung tinatanong namin sa inyo sa puntong ito. Kasi kanina po, sabi ni Elias Jane, minsan, pinarusahan siya ng paddling. At ang nagpaddle daw sa kanya ay isang Sergio Kubilyan. Nakita po namin ang pangalan nyo dun sa listahan ng mga nag-awol at dinismiss. So, kayo ba yung Sergio Kubilyan na nagpaddle kay Jane at bakit nyo naman ginawa yun sa bata? Gaya na sinabi ko, hindi po yan totoo, ma'am. Hindi nyo po pinaddle si Jane? Hindi po, ma'am. Mr. Chair, siguro pagbalik po ng mga bata, pwede nating itanong kay Jane kung identify niya si Sergeant Kubilyan bilang yung nagpaddle sa kanya or hindi. Salamat, Mr. Chair. Yung isa, bakit black eye ka? Dito, sa likuran, bakit black eye ka? Bago lang. Yung doktor naman tayo dito. Anong nangyari? Your Honor, ako po si Giovanni Lasala, Your Honor. At itong nangyari sa mukha ko, Your Honor, kadisgrasya ko lang po ng 3 araw na nagdaan. Habang naka-ano ko ng bigas, isang sakong bigas, Your Honor, at aksidente pong naano yung pako, kaya ako nadapa at hindi ko napigilan yung isang sakong bigas na umano dito sa ulo ko, saka diniin ako sa baba, Your Honor. Ano tumama dyan? Yung lupa lang po, Your Honor. Lupa? Oo. Pinigilan ko naman sa mga kamay ko pero hindi ko nakayanan kasi sa sobrang bigat ng isang sako po. Dati kang anong ranggo mo? PO3 po, Your Honor. PO2? PO3. PO3. Bakit Yes, Sir, ka palis? Ang rason ko po, Your Honor, yun lang talaga pong pamilya ko. Kasi po, gusto ko talagang mapalapit sa pamilya ko. Kasi nung police pa ko, Your Honor, na-assign po ako sa malayo, sa Bayugan City. At saka, nung time na yun, start na na-assign ako ng malayo, panay ang away namin mag-asawa. Dahil sa silusan. Pero it's very obvious na rason bakit kayo umalis sa serbisyo, sumama doon sa kapihan, dahil gusto nyong masave yung buhay ninyo. Dahil sabi, malulunod na yung dapa. At yun lang ang mabubuhay yung doon sa kapihan. Hindi po yan totoo, Your Diba? Honor. Hindi po yan totoo, Your Honor. Kasinungalingan lang po yan. Sabi-sabi lang yan ng ibang tao na Tama sa naman baba. ako sa inyo, kayong mga pulis, as a group, umalis at doon na nanira sa kapihan. Well, as I've said, I respect your reasons, why you are there, at bakit yung ginawa yan. Basta nga ako lang, nakakagulat. Ang ganda ng trabaho ng pulis, lalo-lalo na pag pulis sa probinsya, at laki ng sweldo, hindi gano'ng mabigat ang trabaho, pero bakit pinili ninyong doon na mag-concentrate sa kapihan? But sige lang, ang sa akin lang, huwag kayo magamit as private army, dahil sabi nga nung bata kanina, pinapadil daw nyo doon sila, tinitraining ninyo, parang gumagawa kayo ng private army. Anong katotohanan yan? Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila. At saka madali lang nilang i-identify kami paratangan kasi kami yung mas pinakamaganda na iparatangan nila kasi kami dati kaming pulis. So, ang sa akin lang talaga, Your Honor, limpyo po ang konsensya ko, wala kaming ginagawa. Ang sa amin lang talaga, Your Honor, kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin, gusto namin mapalapit, gusto namin na mawalan ng gulo, walang silusan, at happy po kami doon, Your Honor.